Pagkasundo sa akin ni Bunso sa trabaho, sabi niya may baboy daw. Luto daw kami ng bulanglang o sinigang sa bayabas. Kaya hihingi kami ng bayabas sa pastoral house. Kaso wala sila pastor. Sakto, napadaan si Tita Netia. Kaya sa kanya na lang kami nagpaalam. At ayun na nga, kumuha ng bayabas si Bunso. Natawa ako bigla habang pinapanood kong manungkit si Bunso ng bayabas. Naalala ko tuloy na pagkwentuhan namin ni Marcy Matet about sa bayabas. At ayan na nga yung bayabas na nahingi namin, fresh from the tree. Salamat po! Bumili na rin kami ng ibang rekado sa tindahan ni Tita Ani. Habang papauwi kami, na-imagine ko, masarap na naman ang kain namin nito. Ubus na naman yung kanin. Favorite kasi namin lahat itong bulanglang. Tapos may sausawan na patis na may sili. Pero marami din kasing hindi kumakain ng sinigang sa bayabas. Ayaw daw kasi yung amoy. Pero kami, busog-lusog pag ganito yung ulam namin. Pagdating sa bahay, nagpalit lang ako ng damit. Tapos pinaprepare ko na yung mga kakailanganin ko sa pagluto. At habang binabalatan ko yung bayabas, may kinukwento yung anak kong panganay. About sa school niya, may pinagawa daw kasi yung teacher nila. Nabigyan ng letter ang mga kaklase nila na gusto nilang bigyan. At yun, binasa niya nga yung mga letter na bigay sa kanya. Kinikilig pa nga siya diyan habang binabasa yung mga yun. Kasi hindi niya daw expect na siya yung bibigyan ng mga kaklase niya. Kaya maraming salamat daw po sa lahat ng nagbigay. Nabalatan ko na lahat ng bayabas. Sinunod ko namang himayin ng kangkong. Tapos sinunod ko naman balatan yung gabi. Naghiwa na din ako ng sibuyas. Nihiwa-hiwa ko na din yung gabi at yung bayabas. Mamaya ko na lang hiwain ang puso ng saging, baka kasi mangitim. Tara, lutuin na natin yung sinigang sa bayabas. At pinalagay ko na yung upuan na kahoy sa anak ko para kita ko yung niluluto ko. At tumangkad naman ng bahagya yung kawils nyo. Alam nyo naman, maliit na si kawils. Napakulo na nga pala dyan ni nanay yung baboy, kaya madali na lang yung pagluluto natin. Malambot na kasi yung karne ng baboy. Pwede nga din palang isingang sa bayabas ang bangus o tilapia. Sinama ko na din dyan sa pagpapakulo ang bayabas, sibuyas at gabi. Gusto ko din kasi lagyan ng kamatis kaso mahal ang kilo ngayon sa kamatis. At habang naghihintay namin kumulo, nag-asaran yung magkapatid. Inaasar ni Vince ang atin niya. At nang kumulo, hinango ko muna ang mga bayabas tapos dinurog-durog at binalik ko din ito para lalo lumasa ang bayabas. Hiniwa at hinugasan ko na din dyan yung puso ng saging at sinama ko na din sa pagpapakulo. After 1 minute, sinunod ko naman nilagay ang kangkong at siling haba. Nilagyan ko na din ito ng pampalasa. At ayan na, luto na po ang ating sinigang sa bayabas. Kain na po tayo mga kawils. At syempre, huwag natin kalimutan magpasalamat sa nagkaloob nito. Lord, salamat po sa masustansya at masarap na pagkain na ipinagkaloob ninyo sa amin at maging kalakasan nito sa aming physical na katawan. In Jesus' name, Amen. At yun na nga, kanya-kanya na nga kami ng kuha at gutom na din kasi ang lahat. Oras na din naman ang kasilyan. Maliit lang ang lamesa namin, kaya pag kumain kami, kanya-kanyang pwesto pag nakakuha na ng pagkain. Sila nanay at tatay sa kabilang bahay na sila kumakain. May salapag, may saupuan, tapos meron din sa labas. At ayun, nabusog naman daw sila sa kinain nila. Nakahawak pa sa tiyan sa sobrang busog. Masarap sa pakiramdam kung alam mo na nabubusog mo sila dahil sa pagluluto mo. Pero baka nasabi lang nila yun kasi no choice sila. Ako yung nagluto eh. Yun lamang po. Thank you for watching. God bless.